Paralisado ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa gitna ng matinding siksikan noong tag-araw. Isang saims na taong gulang na bata ang biglang nawala na parang bula sa tabi ng kanyang mga magulang na umiiyak. Talaga bang mahahanap ang nawawalang bata sa bansang pulo na ito? Ang mga mata ng mga dayuhang turista ay puno ng pag-aalinlangan habang nakatingin sa buong paliparan. Ngunit habang handa na ang lahat na sumuko, pinili ng Naya na tahakin ang kabaligtarang landas. At pagkatapos ng 7 minuto, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang lumitaw sa kanilang harapan. Ano ang ipinakita ng Pilipinas sa loob ng 7 minutong himala na iyon? Ibubunyag nito ang isang kwento na magpapakaba sa inyo. Ang nakakakilabot na sandali sa NAIA noong araw na iyon ay hindi ko malilimutan habang buhay. Hapon noon ng isang long weekend sa gitna ng tag-araw. Pagkatapak ko pa lang sa departure area ng NAIA Terminal 3, napabuntong hininga na ako. Ang pagkaladkad ng maleta sa gitna ng dagat ng tao na parang alon ay nakakapagod. Ang ingay ng iba't ibang wikang Pilipino at Taglish sa pandinig ko ay tanging ingay lamang para sa mahabang biyahe namin papuntang New York. Ang Pilipinas ay transit point lang ng aming pamilya. Tiningnan ni Sarah, ang aking asawa, ang mapa at napatingin sa akin ng may pag-aalinlangan. Si Ethan, ang saim na taong gulang naming anak, ay mahigpit na nakahawak sa kamay ko. Mukha siyang natatakot sa gitna ng matatangkad na adulto. Parang isang maze ang daan papunta sa duty-free shop. Nagsimula akong magreklamo sa isip ko. Ang daming tao, ang gulo ng mga karatula, at hindi ko masyadong maintindihan ang mga staff. Bakit kailangan pa kaming mag-transit dito? Kung sa Japan o Singapore sana, mas pamilyar at mas madali. Hindi ko pa alam noon na ipapakita sa akin ng bansang ito ang isang himala. Habang umaakyat kami sa escalator papunta sa duty-free zone, nagreklamo ako sa asawa ko na masyadong magulo ang Pilipinas at hindi kami marunong magtagalog. Sumang-ayon si Sarah, pareho kaming nag-usap tungkol sa aming pagkadismaya sa bansang ito. Kahit sa duty-free shop, ganoon din. Habang pumipili ng pabango o tsokolate, patuloy akong nagrereklamo tungkol sa masalimuot na price tag at sa English na pautal-utal ng staff. Nakakainis talaga. Ngunit si Ethan lang ang iba. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa harap ng robot exhibition zone. Interesado siya sa humanoid robot na mas mataas pa sa kanya, sumasayaw at gumagalaw ng napakaganda. Parang naengkanto siya. Tiningnan ko ang relo ko at nagmadali. 50 minuto na lang bago ang boarding time. At sa sandaling iyon habang nawalan ako ng pansin sandali, si Ethan na nakasunod sa robot ay nawala sa gitna ng siksikan. Sa una, inakala kong nasa likod ko lang siya, ngunit saan man ako tumingin, hindi ko makita si Ethan na nakasuot ng dilaw na t-shirt. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Nagsimula akong sumigaw ng pangalan ni Ethan, ngunit nilamon ng ingay ng paliparan ang boses ko. Namutla si Sarah at ako naman ay pinagpapawisan. Tumakbo ako at nagtanong sa mga tao sa paligid, ngunit karamihan ay hindi nakakaintindi ng English o umiling lang. Nagsimulang dumaing ang pagkawala ng pag-asa. Paano mo mahahanap ang isang bata sa ganito kalaking paliparan at sa dami ng tao? Kung sa Amerika ito, mabilis silang magpapaalam sa pulis at mag-anunsyo sa loudspeaker. Ngunit ito ay Pilipinas. Hindi namin alam ang wika. Hindi namin alam kung sino ang hihingan ng tulong. Sumigaw ako ng buong lakas. May makakatulong ba sa amin para hanapin ang aming anak? Pakiusap, tulungan niyo kami. Ngunit ang mga tao ay patuloy na dumarating na parang pader. Parang walang humihinto para makinig. Sa sandaling iyon, pumasok sa isip ko ang alaala mula sa nakaraang biyahe. Ang katulad na pangyayari ay nangyari sa isang paliparan sa Europa. Inabot ng 2,003 oras bago maabisuhan ang pulisya, maanunsyo, at sa wakas ay makita ang bata. Wala kaming ganoong oras. Malapit na ang oras ng boarding, at higit sa lahat, nag-aalala ako sa kaligtasan ni Ethan. Bumulong ang asawa ko nang may nanginginig na boses. Naaalala mo ba sa biyaheng ito na emergency room si Ethan dahil inatake ng hika? Paano kung magka-atake ulit siya? Pagkarinig ko noon, parang pinipiga ang puso ko. Si Ethan ay hirap huminga kapag stressed o takot. Ngayon, nag-iisa siya at natatakot. Kung umatake ang hika niya, maaari itong maging mapanganib sa buhay. Ang pagkawala ng pag-asa ay dumating na parang malaking alon. Pakiramdam namin ay lubos kaming nag-iisa sa hindi pamilyar na bansang ito. Para kaming walang lakas sa harap ng mga hadlang sa wika, magkaibang kultura at masalimuot na sistema.
Sumigaw ako ng mas malakas. Kung sa Amerika ito, ang FBI na ang tutulong sa sitwasyong ito. Pero ano ito? Naiya ba kamo? Mukhang internasyonal ang pangalan, pero hindi man lang mahanap ang isang bata, hindi ba? Nagmura ako dahil sa galit. Tumango ang mga dayuhang turista sa paligid. Sabi ng isa ng may pangungutya, malaki lang ang airport sa Pilipinas pero maluwag ang sistema. Dagdag pa ng isa, ganyan talaga ang mga airport sa Asia, maganda lang sa labas. Lalo akong nagalit sa mga salitang iyon. Talaga bang hindi kami makakakuha ng tulong dito? Makikita ba namin ang aming anak? Nagsimulang humikbi si Sarah. Narinig ko, kung nawawala ang bata sa ganito kalaking lugar, hindi na talaga mahahanap. Sa sandaling iyon, ang buong terminal ay napuno ng tensyon na parang kumalat ang aming pagkawala ng pag-asa sa mga tao sa paligid. At doon, lumapit sa amin ang isang airport staff na may name tag na Ramon. Nagsalita siya ng mahinahon. "Huwag kayong mag-alala, sir. Sisimulan namin agad ang Bantay Bata Radio Protocol." "Ano ang radio protocol?" Tanong ko habang kinakabit niya ang headset niya. Alpha, Bravo, Charlie, Mahanda. Simula ng child safety procedure. Sa isang iglap, nagbago ang buong kapaligiran. Parang ang tahimik na dagat ay biglang naging combat operation mode. Nagsimulang gumalaw ng sabay-sabay ang mga staff. Ang mga teknikal na termino ay patuloy na lumalabas sa radio. Naguluhan ako. Kanina lang, binabatikos ko ang sistema ng bansang ito, pero ngayon, tila may nangyayari na lubos na kabaligtaran sa inaasahan namin. Ngunit kalahati pa rin ang tiwala ko. Magiging epektibo ba talaga ang ganitong sistema? Lumipas ang oras, ngunit hindi pa rin nakikita si Ethan. Si Ramon ay nagsimulang magtanong ng mabilis. Anong kulay ng damit ang huling nakita? Anong sapatos? Gaano siya katangkad? Mayroon ba siyang natatanging palatandaan? Nag-alala kaming sumagot. Dilaw na t-shirt, sir. Blue na rubber shoes. Mas maliit ng kaunti kaysa sa kasing edad niya. Bigla, umalingaw-ngaw ang utos sa radyo. Team Bravo, tingnan ang CCTV number 12034. Salain ang mga bata na may katulad na hitsura. Namangha ako sa kanilang profesionalismo. Hindi lang pagpapalakad ng tao kung saan-saan, kundi isang sistematiko at siyentipikong pagtugon sa problema. Ngunit kasabay nito, tumindi ang pag-aalala. Tiningnan ko ang relo. 23 minuto na lang bago umalis ang eroplano. Gusto ko nang umupo sa sahig. Kung sa bansa ko, aabutin ito ng kalahating araw. Ang boses ng ibang pasahero sa likod ay lalo pang nagpadagdag ng kaba sa akin. Talaga bang mahahanap namin si Ethan sa oras? Nagsimulang humikbi si Sarah. Paano kung inatake na si Ethan? Paano kung kailangan na niya ng emergency room tulad noon? Pagkarinig ko noon, sinisi ko ang sarili ko. Hindi ako naging mabuting ama sa anak kong may hika. Ang larawan ni Ethan na hirap huminga. Nanginginig ang maliit na balikat. Ang larawan niya na may oxygen mask sa emergency room ay luminaw sa isip ko. Kung nag-iisa siya ngayon at inatake siya, maaari itong maging hindi na mababawi. Tinabunan ko ang mukha ko. Ang pakiramdam ng pagkakasala bilang isang ama na hindi kayang protektahan ang kanyang anak ay dumating. Tiningnan kami ni Ramon at kalmado siyang nagsalita. "Huwag kayong mag-alala, ito na ang pinakamahalagang sandali." Ang kanyang kalmadong boses ay puno ng tiwala, ngunit hindi pa rin ako mapanatag. Lumipas ang oras, ngunit hindi pa rin lumilitaw ang aming anak. Inanunsyo ni Ramon na ang 12 nasyonalidad na interpreter team at ang security staff ay sumali na sa operasyon. Sa sandaling narinig ko iyon, nagulat ako. 12 nasyonalidad? Paano posible iyon? Patuloy ang mga utos sa radio. Team Alpha, isara ang level 2 ng duty-free zone. Team Bravo, bantayan ang paakyat na escalator. Team Charlie, tingnan ang children's play area. Sa headset ko, maraming wika ang umaalingaw-ngaw: English, Tagalog, Hapon, Kastila, parang nasa United Nations meeting. Ang buong paliparan ay naging parang isang malaking command center. Sa ilalim ng electronic display, lumitaw ang emergency message sa iba't ibang wika na walang bata, dilaw na damit, blue na sapatos, ipaalam agad sa staff kung makita. Hindi ako makapaniwala sa buong sitwasyong ito. Kanina lang, wala akong tiwala sa sistema ng bansang ito, pero ngayon, gumagalaw sila ng sistematiko na parang nasa giyera. Posible ba talaga ito? O isa lang itong palabas? Sa sandaling iyon, itinaas ng isang turistang Australiano ang kanyang kamay sa malapit. Parang nakita ko ang bata na ganyan. Mabilis kaming tumakbo doon. Ang puso ko ay kumakabog.
Sa wakas, nakita na. Si Ethan na iyon. Puno ng pag-asa ang aking puso. Ngunit pagkalapit namin, ang bata ay iba. Ang unang pag-asa ay naglaho. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay bibigay na ako. Ang pag-asa na naging pagkawala ng pag-asa ay sobrang lungkot para ilarawan. Napaupo si Sarah at umiyak. Muli kong naramdaman ang bigat ng katotohanan. Sumigaw ako nang nanginginig ang boses. Ano pa ang ginagawa ninyo? Sinuntok ko ng malakas ang counter dahil sa galit. May mapapala ba kayo sa ginagawa ninyo? Seryoso ba kayong naghahanap? Yumuko si Ramon at humingi ng paumanhin. Patawarin po ninyo ako, sir. Ngunit ito ang pinakamahalagang sandali. Pakiusap, magtiwala po kayo sa aming sistema. Ang kanyang kalmadong sagot ay lalong nagpainit ng ulo ko. Ngunit kasabay nito, ang kanyang hindi natitinag at propesyonal na kilos ay kahanga-hanga. Inilagay niya ang kamay niya sa balikat ko at nagsalita. Tatay, lumiliit na po ang lugar na hinahanap namin bawat minuto. Sa sandaling iyon, dumating ang ulat mula sa AI Image Analysis Team. Nakita ang bata na nakadilaw na damit, tugma ang disenyo sa pababa na eskalator, 3 minuto nakalipas. Agad na ipinadala ang utos sa radio. Team Delta, hanapin ulit ang ibabang bahagi ng Robot Exhibition Zone. Nagdasal ako sa loob ko. Ethan, anak, sana humihinga ka pa. Papunta na ako. Sandali na lang anak. Ang multi-language announcement ay narinig ng malinaw sa loudspeaker. Humihingi ni kooperasyon sa lahat ng pasahero na huminto at tingnan ang paligid. Inabot sa akin ng security staff ang isang receiver na parang radio at sinabing aabisuhan ako sa update paminsan-minsan. Nagulat ako. Hindi ko inakalang makakatanggap kami ng ganitong detalyadong pangangalaga. Ang boses ni Ramon ay narinig mula sa radio. Team Medical. Maghanda ng portable nebulizer kung sakaling umatake ang hika. Sa sandaling narinig ko iyon, lubos akong naantig. Hindi lang sila naghahanap ng bata, kundi iniisip na rin nila ang kalusugan nito. Ang isa pang radio ay umalingaw-ngaw. Team Charlie, tingnan ang Child Safety Wristband Station, ngunit kumpirmadong hindi suot ng bata ang nasabing wristband. Nagulat ako sa terminong hindi ko pa naririnig. May ganoong sistema pala ang anti-lost wristband? Kalmadong sumagot si Ramon. Ang karamihan po ng himala ay nagsisimula sa paghahanda. Ang salitang iyon ay tumama sa akin. Ang numero sa electronic display ay patuloy na nagbabago. 5 minuto, 10 segundo, 5 minuto, 30 segundo, 5 minuto, 30 segundo. Patuloy na umaandar ang oras, ngunit nakapagtataka na mas naramdaman ko ang pag-asa kaysa sa pag-aalala. Naramdaman ko na ang lahat ay nangyayari ng sistematiko at propesyonal, parang magiging iba ito, Sarah. Mahigpit na hinawakan ni Sarah ang kamay ko. Parang makikita na talaga natin siya. Ngunit bigla, umalingaw-ngaw ang radio. Kumpirmado, may batang katulad ang nakita malapit sa Gate 4. Kailangan ng mabilis na kumpirmasyon. Tumakbo kami ulit. Ito na ba talaga? Si Ethan na ba namin ito? Ngunit pagdating namin, nadismaya kami sa pangalawang pagkakataon. Napaupo si Sarah at umiyak. Ngayon, hindi na talaga natin siya mahahanap. Nawasak din ang puso ko. Ngunit sa sandaling iyon, napatingin ako sa souvenir counter ng jeepney toy sa malayo at nakita ko ang karatula ng children's play area doon. Agad na ipinadala ni Ramon ang utos. Team Delta, tingnan ang lugar malapit sa jeepney toy booth. Ang CCTV review team ay nagulat agad. Nakuha ang NG batang nakadilaw na damit at blue na sapatos, nakahawak sa dibdib, hirap huminga. Posibleng inatake ng hika. Nanginginig ang buong katawan ko. Si Ethan na namin iyon. Ang paghawak sa dibdib at hirap huminga ay ang simula ng atake ng hika ni Ethan. Nagmakaawa ako nang may pagkawala ng pag-asa. Pakiusap, tulungan niyo ang anak ko. Maaaring nasa panganib siya. Sumagot si Ramon ng may tiwala. Kumpirmado na po. Ang Child Protection Officer, si Maria, ay paparating na sa lugar. Maghintay po kayo ng kontak. Ang kanyang boses ay puno ng tiwala. Hindi na ito paghahanap, kundi pagliligtas na. Mahigpit kong hinawakan ng radio. Sa wakas, makikita na ba namin ang aming anak? Ang pag-asa at ang pag-aalala na baka mali na naman ang pangunawa ay nag-iisip sa akin. Nanginginig si Sarah sa tabi ko. Sabay kaming nagpipigil hininga at nakatutok sa boses na lumalabas sa radyo. Ang boses ni Maria ay narinig mula sa radio. Nakita na ang target. Kumpirmado, siya ang batang hinahanap. Papalapit na. Sa isang maliit na monitor sa malayo,
Nakita namin ang larawan ni Ethan. Anak namin talaga. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig dahil sa hirap huminga. Humihikbi siya dahil sa takot. Lumuhod si Maria sa harap ni Ethan at ang kahanga-hangang bagay ay nangyari. Nagsimula siyang umawit ng isang tradisyonal na awit pampatulog ng Pilipino nang may malambot na boses na sinundan ng mga salita ng pagpapagaan sa English. Nakita namin na unti-unting kumalma si Ethan. Kinuha ni Maria ang isang miniature na jeepney toy mula sa kanyang bag at ipinakita kay Ethan. Nagsimula siyang magkuwento ng nakakatuwang kwento at gumawa ng mga kilos para kunin ang atensyon niya. Ito ay isang sensitibo at tunay na propesyonal na pagtugon. Hindi lang niya ibinalik ang bata, kundi inisip din niya ang emosyonal na kalagayan nito at sinubukang pakalmahin siya. Nagsimula akong umiyak. Hindi ko inakalang makikita ko ang ganitong detalye ng pangangalaga. Ang maliliit na balikat ni Ethan ay unti-unting nakarelax. Ang pag-iyak niya ay unti-unting tumahimik at nagsimula siyang maging interesado sa kwento ni Maria. Ang electronic display ay nagpakita ng oras na lumipas. 7 minuto, 10 segundo. Sa loob lamang ng 7 minuto, nangyari ang lahat ng ito. Sinundan namin ang paggabay ni Maria sa lugar kung nasaan si Ethan. Ang puso ko ay kumakabog, parang sasabog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagkawala ng pag-asa, kundi dahil sa pag-asa. Sa wakas, nang tumayo kami sa harap ni Ethan, hindi na umiiyak ang bata. Mahigpit niyang yakap ang jeepney toy at kalmadong nakaupo sa tabi ni Maria. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang larawan. Daddy, tumalon si Ethan sa yakap ko. Ang kanyang maliit na boses at init ay ipinadama sa akin. Sinubukan kong pigilin ang luha, ngunit hindi ko naiwasan na yakapin ng mahigpit ang aking anak at umiyak. Yumuko ako kay Ramon nang may buong pagpapakumbaba. Masama ang mga sinabi ko sa iyo. Nagduda ako sa kakayahan mo. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ngumiti si Ramon ng may init. Tatay, ang pinakamahalaga ngayon ay ang kaligtasan ng bata. Hindi na kailangan ng paghingi ng paumanhin. Naiintindihan namin ang damdamin ng isang magulang. Tiningnan ni Maria ang kalagayan ni Ethan. Bumalik na sa normal ang paghinga niya, sir. Ngunit naghanda kami ng nebulizer kung sakaling mag-emergency. Nagsalita ako ng nanginginig ang boses. Sa loob ng 20 taon ng aking paglalakbay, hindi ko pa nakita ang ganitong pagtugon. Parang nabubuhay sa hinaharap ang Pilipinas. Ngumiti si Ramon ng may pagpapakumbaba. Handa po kami para sa ganitong araw, araw-araw, dahil ang isang bata ay nagdadala ng bigat ng buong mundo. Bumulong si Ethan sa akin. Daddy, gusto ko na ang Pilipinas. Ang ganda ng jeepney. Parang naramdaman din ng bata ang init ng bansang ito. Pinalakpakan kami ng mga tao sa paligid na nakakita sa muling pagsasama-sama ng aming pamilya. Ang mga dayuhang turista na kanina'y nangungutya ay may mukha na ng paghanga. Nagsimulang dumating ang mga reporter. Sinabi ko sa kanila na ang nakita ko ngayon ay ang perpektong kombinasyon ng isang perpektong sistema at ang mainit na puso ng mga tao. Ito ang tunay na mukha ng isang maunlad na lipunan. Nagsimulang lumitaw ang mga headlines sa electronic display. Pinakamaligtas na airport sa mundo. Naiya. 7 minutong himala para protektahan ang isang bata. Sistema ng pagtugon na nagpagulat sa mundo. Yumuko ako at nagpasalamat ulit kay Ramon at Maria. Ang inyong pagtugon ngayon ay hindi kapani-paniwalang kahanga-hanga, isang halimbawa na dapat matutunan ng buong mundo. Bago sumakay sa eroplano, determinado ako na ibabahagi ko ang kahanga-hangang kuwentong naranasan ko ngayon sa mundo. Ipapakita ko sa marami na may bansang may ganitong kahanga-hangang sistema at puso. Ang paliparan na ito, ang bansang ito, hinding-hindi ko malilimutan ang 7 minutong himala na naranasan ko. Ang Pilipinas ay bansang nabubuhay sa hinaharap at higit sa lahat, lugar ito na may mainit na puso ng mga tao. Ang himala ay hindi bumabagsak mula sa langit, kundi nagmumula sa paghahanda, pagsasanay at ang puso ng mga tao na nagtitiwala at nagtutulungan. At sa 7 minutong himala sa Anay-iya na iyon, mayroong mainit na puso ng mga Pilipino na nagbigay halaga sa pinakamaliit na buhay, tulad ng isang bata, bilang sentro ng mundo. Habang naglalakad kami patungo sa boarding gate, lubos na nagbago ang kapaligiran sa paligid namin. Ang ingay na dating nakakagulo ay tila parang buhay na musika. Ang liwanag ng iba't ibang tindahan na dati nakakainis ay ngayon ay parang mainit at nakakaengganyo. Nagbago ang paningin ko sa mga tao sa paligid.
Nakita ko ang mga ngiti na palakaibigan ng mga staff. Nakita ko ang pamilya ng Pilipino na nagpapaalam sa isa't isa ng may init. Si Ethan ay naglalakad na hawak ang kamay ni Sarah. Ang isa pang kamay ay mahigpit na nakayakap sa jeep ni Toy, ayaw bitawan. Tumingin siya sa paligid ng may pagkamausisa. Wala nang takot na natitira. Ang maliit na ngiti sa kanyang mukha, ang pinakamahusay na kumpirmasyon na nagbigay sa kanya ng kaligtasan at magagandang alaala ang bansang ito. Nagkamali talaga ako, Sarah, sabi ko sa asawa ko. Tiningnan ko lang ang bansang ito sa labas. Hinusgahan ko sila dahil sa hindi ko pagkasanay. Tumango si Sarah at sumang-ayon. Ganoon din ako. Marami pa pala dito kaysa sa inakala natin. Kasabay nito, ang video na kinuha ng turistang Hapon ay mabilis na kumalat sa online. 7-minute Miracle Inaya at Philippines Amazing Airport ay nagtrending sa buong mundo. Ang mga komento mula sa iba't ibang panig ng mundo ay dumagsa. Totoo ba ito? 7 minuto lang? Hindi ka panipaniwala. Ang profesionalismo ay kahanga-hanga. Paano nagtulungan ang teknolohiya at ang mga tao ng walang depekto? Ang staff na nagpagaan ng loob ng bata ay kahanga-hanga. Alam niya kung paano makitungo sa mga bata. Gusto kong maglakbay sa Pilipinas. Ang bansang nagbibigay halaga sa kaligtasan ng bata ay tiyak na maganda. Ang mga mensaheng iyon ay sumasalamin sa lahat ng nararamdaman ko. Nakikita ng mundo ang nakita ko sa sarili kong mga mata. Nang dumating kami sa harap ng boarding gate, ngumiti sa amin ang isang ground staff ng palakaibigan. Tiningnan niya si Ethan at inabot sa amin ang isang maliit na bag. Para sa aming maliit na manlalakbay, sabi niya sa cute na Taglish na may Filipino accent. Sa loob ng bag ay may 2003 Filipino delicacy at isang maliit na jeepney keychain. Maliit na bagay lang ito, ngunit para sa amin, ito ang huling pag-aalaga na nagpapatibay sa aming impresyon. Paulit-ulit kaming nagpasalamat ng may pagpapakumbaba. Nang lumipad ang eroplano, tumingin ako sa mga ilaw ng gabi ng Maynila na unti-unting lumiliit. Alam ko agad na binago ng biyaheng ito ang pananaw ko habang buhay. Ang Pilipinas ay hindi na transit point lang, kundi lugar na nagturo sa akin ng mahalagang aral. Natutunan ko na ang pinakamahusay na sistema sa mundo ay walang kahulugan kung wala ang puso ng mga taong nagpapatakbo nito. At dito, sa Pilipinas, nakita ko ang perpektong kombinasyon ng dalawang bagay na iyon. Nangako ako sa sarili ko, babalik kami dito, hindi bilang nagmamadaling manlalakbay, kundi bilang kaibigan na gustong matuto at maramdaman ang kagandahan ng bansa at ng mga tao ng mas malalim. Ang 7 minutong himala sa Naya ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng nawawalang bata, kundi ang pagtuklas sa isang malaking puso ng bansang nakatago sa gitna ng kaguluhan. At ang pusong iyon ay nagbigay sa aming pamilya ng alaala na hindi malilimutan. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayon? Ito ang 7 minutong himala na nangyari sa Naiya, na tiningnan lang bilang transit point, ngunit naging entablado na nagpakita ng pagtutulungan ng modernong teknolohiya at ng puso na puno ng habag para protektahan ang isang maliit na bata. Ang sistema ng pagtugon na nagpagulat sa mundo at ang mainit na puso ng mga Pilipino na nagbigay halaga sa maliit na buhay na katumbas ng buong mundo ay lumikha ng tunay na kasaysayan. Ano ang pinakapinagmamalaki ninyo sa pagiging Pilipino? Pakiusap, magbigay ng komento sa ibaba at ibahagi ang kahanga-hangang kuwentong ito sa inyong pamilya at mga kaibigan para maipalaganap ang mainit na puso ng Pilipinas sa buong mundo. Salamat sa pagsunod sa kwento hanggang sa huli.